Meron po tayong at least 5 players na babalik na, yung iba ngayong season, yung iba sa susunod na buwan at ang pinakamatagal ay sa susunod na taon or ang anticipated date ay buwan ng Enero 2026. Ang POV dito ay talaga palang babalik pa sila at magkakaroon pa ng reunion sa bawat teams nila at kadalasan naman sa kanila hindi na magtatagal sa kanilang mother teams na kung saan ang rights nila at sa katunayan kaya sila babalik ay dahil sa offer ng kabila at hindi para maglaro sa kanilang original ball clubs. So paano? Tara! Sa ating listahan, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Unahin na natin itong si Matthew Wright. Ayon sa mga rumors ngayon sa social media, kukunin daw na Ginebra si Wright. Para lang klaruhin, ito ay unconfirmed reports pa naman. Huwag kayong mag-alala, ayon mismo sa spin sa mismong expiration ng kontrata ni Wright, agad-agad na raw itong babalik sa PBA or sabihin na lang natin sa Phoenix Fuel Masters na kung saan talaga siya galing. Base sa nalalaman ko, may balak ang Ginebra pero hindi pa kasado. Sa totoo lang, hindi naman shooting guard ang kailangan nila dahil kahit wala pa si Jamie Malonzo at Von Pisumal, napakaraming shooters na ng Ginebra. May Stephen Holt na nga sila, tapos may athletic players, idagdag mo pa yung bagong kuha na si Sana Steele. Kaya hindi ko masasabi kung totoo ang rumor. Sa ngayon, isa lang ang totoo dito. Si Wright ay babalik na para maglaro sa Phoenix Fuel Masters. Ano malay natin, nalalakihan pala ng Phoenix yung offer sa kanya. Mas kailangan siya ng Phoenix ngayon kaysa Ginebra. Pangalawa, si Kiefer Ravena. Siya yung sinasabi ko sa inyo na babalik sa buwan ng Enero 2026. Diyan din kasi mag-expire ang kontrata niya. Si Kiefer may magandang katayuan pagdating sa stats doon sa bilig. Habang hindi pa nag-expire ang kontrata niya, hindi pa tayo sigurado kung talagang uuwi na siya next year. Pero ayon nga sa legit source ni Snow Badwa, si Kiefer mismo ang nagdesisyon niyan na babalik na siya sa susunod na taon. So siguro may natunugan din si Kiefer sa management na hindi na siya i-renew next year. Kaya nakapag-desisyon na siya agad na babalik na sa PBA. Syempre sa NLEX pa rin ang unang bagsak niya. May mga rumors naman ang kumakalat na kukunin daw siya ng TNT. Sayang naman, lubos na kailangan ng TNT ang mga playmaker at versatile type na gaya niya. Tapos, ang haba na ng experience sa labas, buhay na sila dito. Sana naman mahawakan siya ng NLEX. Pangatlo, isalin na rin natin to, si Alain Maliksi. Actually, kaya ko siya sinama sa listahan natin dahil isang taon na po siyang nawala dahil sa kanyang injury. At ngayon finally, kinumpirma ng spin na nag-e-ensayo na siya pabalik sa Meralco at ang ganda daw ng performance niya sa practice game na yon laban sa Ross. Yung shooting niya nandyan pa rin at batak na batak sa hard games. Last year din, tumunog yung rumor sa kanya na dahil daw sa kanyang malalang injury may possibility na ititrade siya sa Blackwater kapalit ng kanilang star player doon. Pero depende pa rin yan sa magiging performance niya ngayong season. Alam niya naman na hindi maiiwasang mag-isip ka nito dahil kadalasan talaga na nagkaka-injury ng malala tinitrade kahit gaano ka pakagaling. Uso na yan ngayon lalo pat may mga mas batang guards ang pumapatok at mainit sa kanilang mata. Pang-apat, si Terrence Romeo. Recently lang ay nakabalik na si Romeo sa kung saan siya nadiskubre na pwede pala siya sa pang-pro level. Ang 3x3, kitang-kita naman doon na kayang-kaya pa ni Terrence talaga makipagsabayan kahit injury prone. Sa tansya ko, kaya pa naman niya makapag-average ng at least 12 or 13 PPG. Paano na lang kung talagang healthy Romeo yan? Sa katunayan, hindi naman lang bibitawan yan. Kung hindi injury prone, nasasayangan nga San Miguel sa kanya pero wala silang magagawa. Sobra na raw kasi yung injuries niya pero base sa rumor, ang 3x3 na ito ang isa sa magiging daan upang makabalik na siya sa PBA pero this time baka sa Blackwater or Northport. Sa ngayon, abala muna si Romeo sa 3x3 at ito rin yung gusto makita ng mga tao sa kanya, ang makabalik na siya finally. Panghuli, syempre yung sa last vlog natin na topic na si Christian Sandharniger na kukunin raw pabalik ng Ginebra at pinag-aagawan nila ng TNT. Si Sistan para sa akin ang isa sa pinakasayang na nawala sa PBA. Hindi siya nawala sa PBA nang dahil lang sa mahina siya or bumaba ang kalidad niya. Sadyang nawala lang talaga siya dahil sa trade. Dahil sa kagustuhan nilang makakuha si Holt, ayan na tuloy na wrong move. Kung sino man ang makakakuha sa kanya pabalik, good move yan kahit saan. Kasi kahit saan naman parehong may kalibre. Kapag nagbalik na silang lahat, pati yung former PBA star player na si James Yip baka babalik din. At kapag nangyari ng lahat ng to, baka naman sisigla ng konti ang PBA no?